Nababalot ngayon ng kontrobersya ang isang pista ng santo sa Lapu-Lapu City. Nauwi kasi sa kalaswaan ang sagradong piyesta. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Nakakabaliw ang pistang ito kung saan makikita ang isang lalaking nakabikini habang may dalang sex toy. Mayroon pang mga kalaswaan na hindi na namin ipapakita pa. Yan ang taunang Baliw-Baliw Festival sa isla ng Olango sa Lapu-Lapu City. Sino ang mag-aakala na sa piyestang yan ay pinapasalamatan ang isang santo? Si St. Vincent Ferrer ang patron saint of builders dahil sa kanyang ambag sa pagpapatatag ng simbahan. Siya rin ang patron ng barangay San Vicente. Sagrado ang mga pista kaya naman agad umalma ang simbahan sa kabastusang nangyayari sa Baliw-Baliw Festival. Pinapakita na nila ng lalaki. Meaning bastos na talaga. Walang pari nga papayag sa kanilang ginagawa. But, unfortunately, ang mga tao, inaaway din nila ang kura. Ayaw pumayag ng mga tao na itigil ang nakagista na nilang tradisyon ng Baliw-Baliw Festival. Natatakot silang maulit ang nangyari noong 1936. Sa taong yan, itinigil ang naturang piyesta dahil din sa samot-saring kontrobersya. Pero sa taong din yan, namatay ang 50 bata at matanda ng dahil sa kolera. Parusa ang tingin dyan noon ng mga residente, kaya muling ibinalik ang Baliw-Baliw Festival. Hanggang ngayon, maraming deboto ang naniniwalang nakapagpapagaling ng may sakit ang pagdarasal sa San Vicente. Gaya ni Mark Anthony Humawas, isang emergency responder ng Lapu-Lapu City LGU, at nakaduster siya habang nasa prosesyon. Ito ang panata ko na every pista, ganito ako. Mag-kusyam ako ng binahay. I wear like this because of him. Yung anang lolo kong lola ko, dati pa yung nandito na. Tapos tinigil, maraming sakit, maraming namatay. Patay dito, patay doon. Si Nanay Elvera naman, isa sa daan-daang mga debotong dumayo dahil napapagaling daw ni San Vicente ang mga may sakit sa kanilang pamilya. Sa ngayon, pinaplansya na ang Memorandum of Agreement para ipagbawal ang mga kabastusan sa Baliw-Baliw Festival. It should not be seen during the celebration. Hindi sila mag-follow, then what will happen? It will, the diocese will sanction them. Paalala ng mga taga-simbahan sa mga deboto, galangin ang sagradong pagpupugay sa mga santo at huwag itong haluan anumang klase ng kabastusan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.